nung binigay sa amin ng BI yung passport records ng kanyang ama, si Guo Jiangjong at si Wen Yili, nakita namin na yung visa nila is Special Investors Resident Visa. No? So yan ang visa na ginamit nila para makapasok at labas sila ng bansa natin. So hiningi namin sa Board of Investments yung mga supporting papers nito. At yun, pinadala nila itong mga supporting papers ng application. No? At yun na nakita ninyo? At yun na nakita. Actually, marami yun. May mga iba pa siyang kapatid doon. Doon sa supporting papers. Okay, Mav, and then Vec nga pala. Sir, yung apat na magkakapatid, nandun po sila lahat sa dependents? Tatlo. Doon sa pinadala ng Board of Investments, ito yung aking personal na analysis. Si Wen Yili, may tatlong anak, pero si Guo Jiangjong may ibang kasama o ibang asawa. No? So dalawang groups ang pinadala. Yung group ni Guo Jiangjong na may asawa at anak, at pinadala yung kay Lin Wenyi na may mga anak rin. No? So dalawang groups ang pinadala. No? So ang aking pag-aanalisa, si Guo Jiangjong may asawa at si Wen Yili ibang pamilya. O kinakasama niya o asawa niya. Hindi ko lang alam kung they are married or not. No? Pero definitely kinakasama niya yun. No? At sinabi rin naman sa mga press statements ni tawag ko na Guo Huaping. Ni Guo Huaping. Salit na Alice Guo. Guo Huaping na si Wen Yili ay kinakasama ng kanyang ama. No? So, inamin niya naman yun eh. No? So, parang nagtutugma yung story na yung kanyang ama may dalawang pamilya. That's my own personal analysis based on the records. Okay, Vec. Sir, ang sabi po ng abogado ni Mayor Go, hindi malayo naman yung itsura nung picture doon sa passport kay Mayor Alice. Anong masasabi niyo po doon? Well, para sa akin, hawig na hawig eh. No? Hawig na hawig. And again, the next corroborating data, si Wen Yilin. No, doon sa data, si Wen Yilin yung nanay at ang dependent daughter, ang tawag ng BOI dependent daughter, ay si Guo Huaping. No? So that's puts them together in that document. No? Yun yung magkasama in that document. And then you said, sir, na may malaking reforma na dapat gawin sa pag-issue ng documents. Ano po specifically yung dapat mabago or gawin? Yan ang dapat nating pag-aralan mabuti. No? Iniisip ko nga na dapat talagang may accountability yung dalawang dapat may accountability. Una, yung taong nagpanganak, no? The midwife, the hospital, even yung maghihilot, dapat siya mismo tumistigo personally na siya yung taong nagpanganak doon sa bata, no? Dahil hindi pwedeng blanco 'yun eh. Yun ang direct evidence na siya yung tao na doon at nakita niya yung bata. Pangalawa, pagdating sa pag hospital nangyari yan, dapat may accountability rin yung hospital na siya na mag-provide sa Register of Deeds na talagang pinanganak dito sa amin itong batang to, no? So nawala yung link na yun eh. Kaya if you look at the late registration, yung hilot walang may pangalan pero hindi natin alam kung nasaan. Doon naman sa other late registration nila, may midwife pero walang nakasulat kung ano yung license number, kung ano. So hindi natin talagang alam kung sino yung taong nagpanganak doon sa bata, no? Butas yun eh, hindi natin alam yun. Pero sir, bakit kaya hindi tunay na birthday nila nilagay doon sa birth certificate na kinusa? That's a very good question. Si Alice Guo at this time is 34 years old, not 37, no? Based on sa birthday ni Guo Huaping. At nung 2000 and nag-issue yung kanyang late registration 2005. At that time she was 19 years old. So hindi pa pwede. No? So pagbabawasan mo ng 3 years, yung 19, magiging 17 lang siya. Pero at that time, bumibili na sila ng lupa. Nag-incorporate na sila ng papers. So, pag minor ka, hindi ka pwede bumili ng lupa, hindi ka rin pwede mag-incorporate ng mga corporation. So, ang theory ko, again, personal analysis ko, pinatanda niya para si Alice ko pwedeng mag-incorporate ng mga
corporation, pwede rin siya bumili ng lupa. Pero 3 years younger siya. Yeah. So yun ang aming analysis. Okay, Cecil. And then Daniel. So, ibig sabihin, sir, hindi 37 years old si Go doon sa sinasabi natin Hindi. na. She's only 34 kasi ang birthday niya is August 31, 1990. So, additional perjury yun if ever. Tama ka doon. And then, sir, may sinasabi yung lawyer niya, si Attorney David, na somehow may violation of the Privacy Act. Daw yung SALN niya at saka yung identity niya ay hindi dapat minimade public kasi sinasubmit lang nila sa Senate. In aid of legislation lang dapat ang gamit. Lumilihis siya sa pinaka-topic eh. I think dinidivert nila yung attention. Hindi naman yung attention. Ang punto dito is yung kanyang peking birth certificate at dinoktor yung kanyang birth certificate. At idudugtong ko rin to sa Pogo. Siguro, sinasabi nila, marami kasi nagsasabi, Pogo, paano napunta tayo doon? Ito kasing naging daan para bumili ng lupa. No? So kung ikaw ay Pinoy at nagamit mo yung late registration para maging Pinoy, pwede ka bumili ng lupa. Pag pwede kang bumili ng lupa, pwede ka na magtayo ng Pogo Hub, pwede ka na magtayo ng Pogo facilities, at pwede na rin pumasok sa iyo yung pera. No? So ibig sabihin, dahil Pinoy ka, pwedeng i-remit sa yung pera, ikaw na magpapatayo, ikaw na bibili ng lupa. So, importante itong angulo na ito kasi nga, ang nakikita kong parang direction is si Alice Go, ginawang Filipino, para makabili ng lupa, para makatanggap ng pera, para maipatayo yung Pogo. So, that's the connection that I'm looking at.